inyo na hanggang mamaya, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin po natututulan ang aking proposisyon na pinirmahan. Okay? Eto po. Kaya mamaya po, wala nga lang pagkakataon, ano man ang sasabihin niya, ay kaya ko naman pong sagutin. Wala nga lang pagkakataon. So yun po ang ating ine-expect. Okay? Ngayon po, ako po'y magpapatuloy sa aking pagpapatunay. Ginamit niya po kanina, kasi pareho po kaming gumagamit ng mga ebidensya ng galing sa mga eksperto. Okay? Kagaya nga po nito, mukhang kambal na kambal yung aming libro eh. Greek Grammar Beyond the Basic. Ang binasa po ni Kadyo kanina ay hindi ko naman tinututulan dahil yung binasa niya kanina, yun yung mga nasa unahan eh. Okay? Yun yung nasa unahang bahagi. Kasi nga po, sabi nga dito sa ating librong pinagbabatayan, na talagang ang 1 John 5:20 ay isa sa mga talatang malaki ang problema kahit pa anong galing mo sa tinatawag na pag-syntax na tinatawag. Alam po ni Kadyo yung kung ano yung syntax, nagkakaintindihan po kami doon. Kaya lang po, uulitin ko, ang mga dahilan nitong author na ito kung bakit naniniwala siya na si Kristo pa rin ang Diyos. Ang sabi dito, ganito, isa sa kanyang reason kung bakit mas pinili niya na si Kristo yung tinatawag na tunay na Diyos dito. Ang sabi niya, specifically, of the approximately 70 instances in which autos, yung autos po sa Greek sa pag sinalin po sa Tagalog, ito, ang sabi dito, yung salitang autos, has personal referent as many as 44 of them, almost 1/3, ano po, nung nasabing bilang, refer to the Son. So yung salitang ito pala sa New Testament, halos 2/3 ng pagkagamit ay nagre-refer lagi, kanino? Kay Kristo or about the Son. Of the remainder, yung natitira doon, okay, most implies some sort of positive connection with the Son. Yung sigurado ay 2/3. Yung mga natitira pa, implied na si Kristo pa rin alin ang tinutukoy na ito. Okay? Yun ang sabi. What is most significant is that never is the Father the referent. Ito pala mga kapatid. Minsan pala, hindi tinawag ang Diyos na ito ang buhay na walang hanggan. Bagamat kami po ay umaamin na ang Diyos ay may buhay na walang hanggan sa kanyang sarili, ni minsan, hindi po ginamit na pantukoy sa Ama ang salitang ito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa conclusion, ang sabi dito, ulitin ko po, the issue cannot be decided on grammar alone. But suffice to say here that there are no grammatical reasons for denying that the alethenos, theos, yung binabanggit na tunay na Diyos, is descriptive of Jesus Christ. Kaya hindi po may alin ang pasubali na itong description na ito ay ginamit kay Kristo. Pero ulitin ko po, bagamat binanggit na si Kristo at naniniwala ang author nito sa kanyang konklusyon na si Kristo ang binabanggit dito na ito ang tunay na Diyos. Naniniwala na kaming meron ng 2 tunay na Diyos o 3 tunay na Diyos. Hindi po ganun ang aming paniniwala. Kaya nga po kanina, tinanong ko sa aking maginoong at kagalang-galang na kausap, si Brother Joe Ventilacion, kung parehas ba ang pagkaunawa namin ng salitang iisa? Lalong-lalo na dun sa bagay na iisang Diyos. Kaya hindi kami mag-met eh. Iba ang pakahulugan niya ng salitang iisa sa pakahulugan namin ng salitang iisa.
Dapat, tinatanong mo kami kung anong pakahulugan namin dun sa salitang iisang Diyos. Hindi po yung bibilangan kami. Fallacy of equivocation po yun. Error po yun. Naalala ko tuloy, para mabigyan po kayo ng isang magandang ehemplo, meron kaming isang kapatid na nakipagdebate tungkol sa Sabat. Aba, yung isang pinatutunayan, si Kristo ang Sabat. Yung isa, pinatutunayan, ang Sabat, ikapitong araw. Eh, paano sila magtatagpo? Magkaibang pakahulugan nila dun sa salitang ginagamit. So, kaya dito, hindi po kami magtatagpo eh. Okay? Ito ang sabi po ni Carson sa bagay na yan. Tingnan nyo po Ito, ginamit po ni kapatid na Diyos sa kanyang article. Ibig sabihin, may tiwala siya dito sa scholar na ito. Okay? Anong sabi ni Carson tungkol sa bagay na ito? Ang sabi niya, the fourth evangelist, yung fourth evangelist referring to John. The fourth evangelist, certainly, pag sinabing certainly, ano po? Sigurado! Okay? Walang duda. The fourth evangelist certainly gives the impression that although God is one, ito po, He is some kind of plural unity. Ito po ang aming paniniwala. Parang ganito po Ang dami-dami natin dito bilang tao. Pero sa totoo lang, gaano mang karami ang ating bilang, iisa po ang ating biological nature. Doon niyo po uunawain ang aming doktrina tungkol sa pag sinabi namin iisa ang Diyos. When it comes to essence, when it comes to substance, sa nature, yon ang aming tinatawag na iisang Diyos. Pero, yung iisang Diyos na yon, na binubuo ng isang essence, binubuo ng isang substance, ay binubuo ng tatlong persona. Nililinaw ko po yan. Parang ganito, iisa ang ating nature bilang tao, pero marami ang ating persona. Ngayon, mga kapatid. Kanina, gusto niya pong talagang ipilit yung translation sa Hebrew 1:8 na God is thy throne. Ulitin ko po. Ito pong salin na madalas niyo pong gamitin. Si George Lamsa. Yung pagkasalin po mismo ay ganito. Vocative. But of the Son, He said, thy throne, O God. Ano pa ang sabi ni George Lamsa? Thy throne, O God. So naniniwala pala si Lamsa na yung Diyos na tinatawag doon sa 1:8, hindi ang trono, kundi si Kristo mismo. Okay? Ngayon, pag tinutulan yung mali ito, para pong tinututulan yung mali ang pagkasalin ng isa sa paborito nyong gamiting salin ng Biblia na walang iba kundi si George Lamsa. Okay? By the way, ang Lamsa translation ay based sa Peshitta. Alam po ito ni Vicadyo. Ito yung Syriac language na pinagkunan. Okay? Meron pa rin akong isang Peshitta Bible dito na dala-dala. Nagawa naman ni Dr. Mordak. Galing din po ito sa Syriac. Tingnan nga po natin kung nagkakaisa si Dr. Lamsa at si Dr. Mordak. Sa kanilang pagsalin, patungkol sa 1:8 ng Hebreo. Ito po ang pagkasabi niya. Therefore, okay? Ito po. 8. But of the Son, He said, thy throne, O God. Tingnan niyo po. Thy throne, O God, is forever and ever. A righteous scepter is the scepter of thy kingdom. So nakita niyo po, parehong galing sa Peshitta, parehong naniniwala na ang tamang salin ng talatang yon ay hindi God is thy throne, kundi thy throne, O God.
Mga kapatid, uulitin ko po,